Bibidyo niyo ba pati ako? Okay. Okay lang po ba? Baka sanay-san. Sige. Ganda ko sanay-san. Sige. Edit nyo na lang, gano'n? Opo. Oo, sige. Sige. Ano bang gagawin natin? Parang ituturo niyo lang po sa akin. Nakikita dito. Ganyan. Okay. Tsaka po yung, kung ano po yung tawag dyan. Nung mga tinatanim nyo po, kung ano yung... Kasi po marami pong variety ang lettuce. Lettuce. Actually, yung tinatanim ko lettuce yung mga 3-4 na variety lang kami. So yun lang yung ano namin. Minsan nag-aapat ako. Depende rin sa panahon kasi yung bawat variety kasi ng lettuce, iba-iba rin ang ano yan eh. Hindi rin siya, hindi para Pagmama po sa panahon. Oo. Pero ang concentration namin dito, dapat sa romaine. Yung romaine namin medyo hindi struggle kami ngayon. Kasi ng ulan. Tapos binagyo pa. Actually, tumayo na nga yan. Yung bagyo, tumbal lahat yan eh. Nakatumba lahat yan eh. Buti nga naka-recover pa siya eh. Actually, dapat akala namin papatanan namin eh. Hindi pa eh. So itunuloy na lang namin. So pagka-harvest ulit namin, tsaka na lang ulit ng bugoy yung ano. So basta ganun, yearly, ito yung struggle namin. Ngayon po, bali ilang variety gamit nila. So ngayon, ilang variety yung tanim natin? 2, 3? 2 lang, no? So far, 2 lang, ano? Pero pag after yung after ng tag-ulan, malaki yung lettuce namin dito. Malalaki. Tapa lahat yan. Kailan lang yun, last week lang yun. Ay God, uminit ako ngayon. Pero kung hindi uminit, hindi yan tatayo. Wala, papantanan lang. Buka na ho yan, babagsak na. Isang na lahat. Maganda ho yung pagpukay ng lettuce. Maganda, mas maganda pa yung matindang init eh. Makukontrol mo ang init eh. Pero yung pag-ulan, Mahirap ko yung tubig. hindi mo naman makukontrol ang ulan eh. Ay, ang halaman pa naman kailangan ng talagang init. May tamang temperatura. Mas maganda pa nga mas painit sa kanya. Mag-boom pa, malakas ang kwan. Pero pag ulan ng ulan, kung siya na misa na yung tukan din. Kung may, siguro kung may greenhouse, Mas maganda siguro sa Edgar na lang tanim. kung may greenhouse, maganda. Kontrolado mo init. Pero pag ulan na oh. Ang dati ang ganda nito eh. Nung bumagyo, nabawasan yung kanyang nag-boost. Dati nag-boost na yun. Ito po kuya. Pipino niya, pipino. Pipino? Okay, Pipino yan. Yung mga side mix na nagtatanim kayo ng konti-unti. Yan, ang mga kwan lang Pero main yan. talaga namin dito, lettuce talaga. Tatanim lang kami yan, mga pangkain. Puro mga natural lang yan. No. Kukuha ko ng kwan, yung kwan ng baka ko, compost. Pag magaling ka mag-compost, mabilis. May tamang kwan yan eh, compost eh. Kailangan compost na may init din. Lamang ang init kaysa sa lamig. Mabilis, mas mabilis. Pag nakuha mo yun, ilang araw lang ko na laman. Kaya lang, kailangan meron kang kwan dito, kinukuha ko din. Malamig na nga. Pag malamig, yung kakwate, tagtada mo ng kakwate. Yan naman, mas masusunog naman yan, masusunog. Hanggang mabuwasan ng moisture niyan, hanggang lumutong. Pag lumutong na ang compost, yun ang maganda yun. Kasi may init na yun eh. Naghihiwalay na yun eh. Sa sobrang sticky, hindi rin magandang halaman po sobrang sticky. Yung ugat niya, nalulusaw. Kaya mas maganda yung kanang malutong ang kwan. Sige, start. Ano start ka na ba? Sige. Ano? Ano ba? Sige, magtanong kayo kung ano. Dito lang ko lang sabihin ko. Actually ito ha, sige. Itong nakatanim ngayon, ito yung ay romaine, tsaka Yung lolo yunda. Logibionda daw. Yun yung kulot, niya. Kulot. Oo. So minimix na lang namin siya kasi kulang yung plat namin eh. So kunti lang plat, marami may seedling. So pag ganyan, minimix na lang namin. So pag may mga order naman dito sa amin, mga ibang order namin mix eh, hindi isang variety lang. Okay. So kung order sila ng mga 1 kilo, nakamix na yung 1 kilo, iba-ibang variety yun. Hindi yung sabihin mo na puro romaine lang. Pero minsan may nag-request ng mga customer na gusto nila romaine na wine kulot lang yun. Pero yung normal namin talaga is mix yung namin. Di ba po dito po sa lettuce, ilang, kasi po nag-research po ako sa
na parang nagawa po kayo ng products Mm. na dito nyo din po. Oo. Actually, yung isa namin na product ito, yung guava jam. So, Guava mayroon jam. ako ilang puno ng guava jam. So, kasi ang dami kasing bunga ng mga native na guava. Sayang lang. So, hindi lang gawa ko. Yung ginagawa kong guava jam. Tapos, yung ibang yung katulad ng papaya, yung langka, mangga, ganyan. Ginagawa kong ginagawa namin dried fruits. Mm. So, kasi parang din masayang din. Dito po kayo sa lettuce. Sa May lettuce, mga products din po kayo. Actually, wala pa. Ang namin sa lettuce, binibenta talaga namin. Actually, ang unang priority namin nung nag-try namin ito is pangkain lang. Kaya lang, tagal-tagal, dahil ang dami, hindi namin kayang ubusin. So, binibenta namin sa kapitbahay, sa mga kaibigan lang. Yun yung So dito, yung lettuce namin, meron kami 10 plat. So nagdalawa rito, may 3 doon, meron 4 doon sa kabila. Tapos sa dulo may isa pa. So yun nga, yun yung namin. Oh. Tapos may mga talim na yung konti, may mga pipino, tatawin niyo minsan ng kamatis, saka ng talong. Yung mga papaya. Oo. Alas, puro pangkain lang talaga. Sa lettuce lang talaga kami nag Actually, yung nakita niyo mga alaga, yung manok tayo, mga rabbit na yan, pang bisita mga bata lang yan eh. Yung rabbit namin, hindi namin pinaparami yan. Pang ano lang talaga. Pagka may mga bata lang, kasi minsan may mga estudyante kami mga napunta at mga bata yung turuturuan namin. So nag-ano lang kami na rabbit. Kasi actually, yung rabbit, ang bilis tumami yan eh. 1 month lang eh. After nung mag-mate niya, 1 month lang. Mga anak. So, okay, tayo sa abit na. Ano, stable sa inyo? Magtanong bago to. Ayaw magtanong. Mga busy ako din. Kasi yung asawa ko mahilig sa pasta. So, hindi naman sila nag-iwit. Ito yung aming tiny house. So, pagka ako. Pero pag-isal po ba talaga? Tingnan ka lang ba talaga ako? Tingnan ba talaga? Ito yung ibang area. Ano po ba kayong kumain? Just touch the rito. Yung nursery, meron ka dito yung nursery. So, ginigitol lang yung mga ano. Estado yung isang nursery ko sa dulo, isang nursery pa ako doon. Pwede po kayong pumasok Oh, sige, sige. Pwede nga yung kukuntiin naman na kasi may sila na iba. Yung ibang plastic na dito, ito mga romaine naman ito. Ito yung talaga pinag-plastic. Dito sa may mga sa, talagang yung after yung bagyo, talagang lahat ko. Ang iba, wala na nga. Season niya na pong Dragon fruit. Kaya hindi ako gumagamit ng chemical, hindi nabalit ko yung mga prutas ko. Kasi nga, kailangan ng fruit fly. Dami yan. ano pong fruits? Ano yan, suha. Ang lalaki ng bunga niya, kaya kalaki bunga niyan. Kaya laki yan. Tapos minsan, pag sobrang bigat niya, lumalapat sa lupa yan. Nakita yung dahil bunga, oh. Ito pong sanga parang Oo. Pag ano yan, lalaki, ano yan, luhas malapat sa lupa. Kasi ang lalaki ng bunga niyan, eh. mga ilang months pa po ito bago Baka ano yan, siguro baka mga hinog na yan. December pa o January yan. Baka marami na yan, malaki ano. Ito yung punong hindi na mawala ng bunga.
So buong taon, may bunga yan. So pag mga yan, may maliliit na ganyan, may mga lumalaki. Pag niya naglaki niya, mabubulaklak uli. Hindi siya, as in talaga hindi nawawala ng bunga buong taon niya. Hindi po siya yung prutas na seasonal. O seasonal, hindi siya ano. Yan ang talagang ano, kaya natutuwa ako sa ano to, sa suha na to. Buong taon may bunga. Unlike yung dalawang yun, talagang ano, once a year yung talagang bumunga yung dalawang yan. Dalawang suha na yan. Sampalo. Ito isang ano namin. Ano yung isang ito, medyo marami-rami makatimba. Mga lettuce yan. Limaw. Pwede mo po yung seedlings ng lettuce. Lettuce po ito. Oo, lettuce. Pero mga ano yan, mga 5 days. Parang bilis lang po talaga tumubo ang lettuce. Oo. Mabilis lang siya. Nung ano naman, di ba nung time na sobrang init naman, struggle naman kami kaya nilagyan ko ng cover to. Hindi naman kami makatubo kasi sobrang init naman. So umiwa ko, nilagyan ko muna siya ng cover. Ayan. Kailangan po talaga parang katamtaman din Oo, yung ang tama lang talaga yung pwede mo. Yung mga hindi yung nabot ito, lalaki ng bunga nito eh. Makapot yung 3-4 times yung praso nito eh. Oo. Ano yan, Thai mango. Hindi yun naabot. Thai mango yan. Pag lumimo yan, grabe lalaki ng bunga niya. Imagine mo, yung praso 3-4. Ay, ito lang sana ko ha. Ayun, ang galing mo sa ka. 1,700 square meter na. Kasi ito, saka pa namin i-develop ito pag ano. Kasi minsan kung tinutubig ito eh. Sinanong yung bahay. Sinanong yung bahay ko. Baka problema na ako sa pag niya ulan. Tambakan ko na lang sa ulit. Kapantay ko lang dito. Interviewin mo pa ba siya daw? Pero ano pa namin yung Interview. yung main sa din. 12. Sabi mo. interview. Oo, sige. Ano? Kailangan ito, yung dulo niya, sa araw. Yun ang importante. Yan. Itutok mo sa taas. So yung pag-ita niya mga ganyan lang. Ito po. Mga 5 Ayan. inches. Oo. 5 to 6 inches lang. Para mag-Japan ka ho yata ah. Japan? Sa Japan mo nga na Japan. Yan, yung ganyan. Ito kahit ipanin mo. Oo, kasi may stress siya eh. Ganyan, ganyan mo na. Dapat yan, di ba natanggalan ng lupa. Yan. Pero okay yan basta ganyan pa. Malamig naman sa ilalim niya. Yan. Basta diretso mo lang sa araw yung pinakandulo niya. Pero yung pinakang... Ang silid niya. Yan ang importante dyan eh. Yan. Nakatutok sa araw yung pinakangkod niya. Yung pangsuloy niya. Actually, yung time ng pag-transplant, hindi dapat ganitong oras. So normally dapat ang pagka-transplant, umaga yan o kaya hapon. Pero ang pinaka-the best na mag-transplant ng lettuce hapon. Kasi tama-tama siya yung overnight, makaka-recover siya. Opo. Kasi pag sa umaga, dadaan pa yung tanghali, may stress siya masyado eh. So yung ang halaman kasi parang tayo rin yan eh. Pag na-stress sila, ano, Yan eh, may stress yan pag kunay. Pag hindi na kaya ng temperatura ng kanyang kailangan niya sa araw, madadaig yan eh. Pag nadaig ng araw yung temperatura niya, gaganyan naman yan. Pero baba ko naman yan. Basta basa lang pa. Oo, tama. Unlike kung hapon ka magta-transplant, Kailangan mananaig dyan. may gabi, malamig, di ba? Mananaig dyan yung kanyang temperatura na taglay. Panglaban sa kontra sa araw. Kasi pag sobrang init, pwede rin naman siyang kwan. Pero babangon naman yan. Baba. Ang importante dyan, yung ugat niya,
Importante yung ugat, yung ugat, yung tawag doon yung nahinga yung lupa niya, yung nahinga. Kasi pag hindi huminga yan, yung mapiktos naman yung ugat niyan, madudulog siya sa harapan. Kung tawagan niya yung tutuba ang ugat, yun, susuotin sa ilalim, bubulok na ang mismong daluyan ng kanon. Ng tubig, pataas, maapektuhan yun, doon sa masisira. So pag nasa ka talaga magdudumi ng kamay mo eh. So ganun talaga yan. Malaki yung taniman nyo? Estudyante pa lang siya. Bumili ka ng malaki-laking lupa para Ano bang course mo? Tourism. Puro. ah, Bakit ano kasama sa tourism ang ano? Rin. Kasama yan sa ano? Tourism is ano? Ang Sa agriculture dapat yan. special project Ah, po. special project. Ay, tinutuwa na rin yan. Tinutuwa na rin siya. So, babalik kami nandito, harvestin mo yan after ilang weeks. 30 days. 30 days ang ano yan eh. Pagka romaine yan, ano? Kung nakita mo yung mga lettuce namin dati dito, hindi ka maniniwala eh. Ang ganda. Ay, lalaki mo talaga. Pag, Makikita mo pero pakita mo siya rito sa picture. Lalaki mo talaga, kaya lang, sobrang init ko noon. Sobrang init. yung ano yan, ang lettuce, huwag mong palalampasan ba, tinanim mo siya, 30 days, okay yan. Hanggang 45 days, pwede pa yan. Pero pag lumpas na yun ng matagal na hanggang 50 days, kung minsan mo bibili kayo sa supermarket, papait yung lasa, yun yung cost niya. Dito, Pag, distansya nito. pag medyo matandaan siya, pag yan, Dito po kayo. Yan, distansya ng papunta dito. Distansya rin ito. mga 5 inches lang, 5 to 6 inches lang. Yan ang ano niya. Kasi magdadaon yan eh. Malaki yan eh. Mabagong yan. Magkakawanan yan, magkakandungan siya. Yung naman yan kasi kung yung basa naman yan. Mabango naman yan. Ano, dahil mga sandi naman. Question number 1 po. Sa ano po, sa halimbawa po, sa isang ganto ng lettuce, Oo. magkano yung possible na pwede niyong kitain, ganyan? Actually, inan namin per kung ilang kilo na harvest. So isa yung ganito, harvest kami ng mga hanggang mga ano yan, mga minsan mga 15 to 20 kilos sa isang plot. Magkano po ang Ang per benta kilo? namin per kilo is 250 per kilo. 250 per kilo. Oo, 250 per kilo ang benta namin. Organic. Mm. Kasi mas kalahati siya sa supermarket. Minsan sa supermarket, 500 yata kilo. Hindi ka pa sure doon. Hindi mo na kung organic pa yun. O, ano. Oh. So, yun ang difference namin. Question number 2 po. Mm. Anong pinagkaiba ng lettuce na organic sa ginagamit ko ng fertilizer? Actually, makikita mo yung laki talaga ng diferensya. Lalo na yung sa yung isa mas malalaki talaga sila. Lalo pag ginamitan ng urea, Oh, mas malalaki talaga sila. mas maganda po. Mas maganda talaga. Yun ang difference ng although napapaganda rin namin ng sa organic, kaya lang may pagkakaiba talaga ng Pero mas healthy po kainin. Oo, mas ano yan. Kasi organic po talaga. unang-una kinakain din namin eh. Oo. So yun ang purpose namin. Tuwing kailan kayo maraming visits? Hindi pare-parehas. Depende kasi pag kami nakiiba sa Facebook, mag-ano na sila, magme-message sila, pupunta sila ganito, yun. Minsan na namin schedule. Pero kami ang ginagawa namin, hindi kami kumukuha ng marami talaga. So normally kinukuha nga namin grupo-grupo para magkakilala eh. Oo. Minsan isang batch minsan hanggang 10, 10 estudyante lang, gano'n. Pero po, gaya po sinabi niyo po, may mga students din po napunta dito. Oo. Karamihan Para po- mga estudyante, mga bata, mga yun yung tinuturuan namin sila paano maggawa ng mga organic fertilizer. Pinapakita namin kung paano gawin. Tapos yung paano rin. Paano po kayo, question number 4.
paano po kayo nag-start and paano po kayo nakilala? Actually, ang reason kung bakit kami nagtayo ng maliit na farm na ganito is galing nga kay Enzo. So kasi si Enzo, yung autism. Ah. So, hindi siya komportable sa bahay. Pag nasa bahay siya, madalas mag-init ang ulo niya. So ang ginawa namin, nag-up yung ibang way. Ito yung nakita namin, mag-ano kami ng farm. Tapos, minsan tumutulong din sa amin si Enzo. So at least na nawawala yung nababawasan yung kanyang Parang iwas stress. Oo, yan, Kasi mabawasan yung hindi stress. So, nakikita dito mo. kasi, yan, komportable siya pag nandito. Pag nasa bahay, hindi ko ito sa bahay. Pero pag nandito, komportable siya minsan, nandun nga lang siya sa loob. Kapag tinawag ko, minsan lalabas siya nito. Oo, yun yung tumutulong sa akin sa pagpupunla, pagtatanim. Dito sa harvest din tumutulong din siya. So, bali, ayun lang po yung mga